Opo, dakilang Diyos amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at banal ang pangalan mo po pinakamamahal at Jesus. Sa nadalangin po ng aming iginagalang minamahal magulang sa pananampalataya, our dearly beloved Pastor, Evangelist Bautista Dalmeda, your end time prophet. Amang banal, minsan na pang kami po ay nagpapasalamat, lubos nagpapasalamat sa matagumpay na aming pong overnight Holy Worship Service. Hallelujah. Minsan na pang salamat po, hallelujah, sa masaganang presensya malapinoon. Hallelujah, sa mga naunang bahagi na tapos na lubos mong pinagpala. At narito po kami sa pinakamahalagang bahagi ng balagawain, ang pag-aaral po na iyong makapangyarihan at banal salita. Minsan na pang kami iyong linisin, patawarin, malapin Jesus sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakasala, o Diyos, hallelujah. Pagpalan mo po, amang banal, ang iyong salita, sa ganang sa akin, wala akong kakayanan sa bagay ito, hallelujah. Kahabagan mo't pangunahan iyong abang lingkod, hallelujah. At pagpalan mo po ang bawat isang narito, hallelujah. Buksan mo po ang kanilang po pangunawang espiritual, hallelujah. Tulungan mo po ako, malapin Jesus, may pangaral, iyong salita, lakip ang pag-ibig, kapangyarihan, karunungan, pananampalataya, nagmumula sa iyo, Diyos, hallelujah. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Anumang hadlang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, cast out right now. Unbelief and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. First and foremost, we give the highest praise, honor, worship, thanksgiving, and majesty and power unto our loving God, in the sweetest name of our dear Lord Jesus, our Savior and Lord. And we give the whole honor and respect and love to our dearly beloved Pastor Evangelist Bautista Dalmeda, the end time prophet of our loving God, and always cherish and treasure the blessed teaching and life of our beloved son Pastor Lino Camon Almeda, at sa lahat po ng dearly beloved Almeda children. Hallelujah. Sa lahat po ng mga ngaral, minamahal ng mga ngaral, at sa lahat po ng narito, sa ating mga ginigilang minamakapatiran, sa ating mga live webcast viewer, isang pinagpalang hating gabi, isang pinagpalang madaling araw ng mga minamahal. At tayo po ay nasa pag-aral po ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia, mga minamahal, ang ating pong memory verse, dito po sa aklat po ng from the book of Micah, chapter 6, verse 8. Ating pong pag-aralan, the requirements of God. Ang kinakailangan o yung hinihingi ng Diyos. Tatlong bagay po, maminamahal, na binanggit dito na hinihingi sa tao. Lalugit, maminamahal una sa atin pong nabautismohan na po, maminamahal sa tubig, nanampalataya, at ngayon ay nagsisikap na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. May tatlong bagay po na napakahalaga na ating gagawin upang tayo po ay lubos na pagpalain ng Diyos, pagalingin ang ating karamdaman, ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon, ano mang mangyaring mga sakuna, gera, naroon ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Higit sa lahat po, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay napakalapit na po magbabalik. Tayo po ay magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya po ating basahin. Micah chapter 6, verse 8. Dito po sa aklat ng Micah, kapitulo 6, ang versikulo po ay 8. Kaniyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti, at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan, at ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Isang masiglang palakpak po para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng Bible, ang sabi po dito mga minamahal, He had showed thee, O man, what is good, and what that the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Kanyang ipinapakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti, at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Una, kundi gumawa ng may kaganapan. Ikalawa, at ibigin ang kaawaan. Ikatlo, lumakad na may kababaan na kasama ang Diyos.
Ang lahat may magsabi ng praise the Lord. Sa unang Timoteo chapter 6 verse 14, sabay na po natin magkasunod ng basahin sa Jude chapter 1 verse 21 and 23. Una, mga minamahal, gaano kahalaga yung pong gumawa tayo na mayroon pong kaganapan to do justly, mga minamahal. Hindi po pwedeng yung ating pong katwiran na pwede na ito. Ang Diyos ay pag-ibig, mahabagin. Tandaan natin na ang Diyos po ay may itinuturo sa atin upang tayo po ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa unang Timoteo chapter 6 po, verse 14, at the same time, ang Jude chapter 1, verse 21 up to 23. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa aklat ni Judas, mga talatang 21 hanggang 23. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. 23. At ang iba ay inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy. At ang iba ay inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan, pati ng damit na nadungisan ng laman. Praise the Lord. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang pagkabasa po ng kanyang banal salita. Una po, maminamal na pinapagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hinihingi niya sa tao to do justly. Gumawa po tayo ng may kaganapan, mga minamahal. Na ang sabi po dito sa unang Timoteo chapter 6, verse 14, mga minamahal, kung ating pong babalikan ang salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon, tuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pagganap po ng lubusan, ang nais po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung tayo po ay namimili, mga minamahal ng ating pong susundin. Hindi ito katulad mga minamahal ng pagkain po sa restaurant, mga minamahal, doon sa turo-turo, na gusto mo yung adobo, gusto mo mga minamahal yung kare-kare. Hindi po ganun, mga minamahal sa ating paglilingkod. Ito pa rin po yung buong kautusan po ng ating dakilang Diyos na wala pong dungis, walang kapintasan, ano po, yung kabanalan, yung pagbibigay. Dahil ang sabi nga po sa aklat ng Santiago, chapter 2, verse 10, naganap mo ang buong kautusan, dapat natitisod ka sa isa, naging makasalanan ka sa lahat. Ibig sabihin, useless po, maminamal yung ating, kumbaga, 90% na pagsunod. Mayroon tayong bagay na hindi po sinusunod. Ayaw natin ng kabanalan dahil, kumbaga po, ay dahil mainit yung panahon. Amen? Ayaw natin ng pagbibigay dahil tayo po ay nang hinayang. Kumbaga, mainit tayong magpuri, sumamba. Pero hindi natin masunod po yung tumpak, yung pong buong kautusan po ng ating dakilang Diyos. Nais ng Diyos tayo po mang minamal ay maging sakdal. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 1, let us go on unto perfection, maminamahal. Tayo po ay sikapin natin na tayo po ay dun sa kasakdalan. Dahil ang sabi mga minamahal sa supporting verse, Matthew chapter 5 verse 48, ang sabi ng Biblia mga minamahal, kayo ay magpakabanal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Kayo magpakasakdal. Isang musiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magpakasakdal. Let us therefore perfect, even as the Father which in heaven is perfect. Yan po ang sabi ng Biblia. Tayo po ay maging sakdal. Sikapin po natin, mga minamahal, na masunod po ang kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang musiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Dahil nabasa po natin, yan po yung hinihingi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil kaya tayo po dumadalo po ng Miyerkules, overnight, Linggo. Wala tayong kakayanan, mga minamahal, pero tutulungan tayo ng ating pong dakilang Diyos.
Dahil ang sabi nga, maminamahal, sa may gusto, maraming paraan. Sa ayaw, maraming dahilan. Amen? Kung nais natin talagang sumunod sa ating Panginoon, kung nais nating magmana po ng langit at buhay na walang hanggan, pikit mata maminamahal, na sundin natin ang lahat na pinag-uutos po ng ating dakilang Diyos. Kaya tulad po sa mga negosyante. Amen? Mga nagtatagumpay na mga negosyante, sila'y bultuhan, pakyawan, mga minamahal. Amen? Ganun sa ating paglilingkod, na kinakailangan masunod po natin ang kalooban po ng ating dakilang Diyos, katulad po ng ating dearly beloved pastor. Hindi lang siya naglilingkod, hindi sa pagpapala, maminamahal sa kahirapan, naglingkod ang atin po nga pinakamamalapit, ating beloved pastor, beloved Mama Dear, talagang 100% sinunod din na ang kalooban ng ating dakilang Diyos, kaya naman pinagpalang lubos ang banal na iglesyang ito, kasama tayo po na pinagpala dahil pinagaling po yung ating karamdaman, binago po yung ating buhay, amen? Nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Ikalawa, minamahal, to love mercy, ibigin ang kaawaan. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Dahil ang atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya po ay nagkatawang tao, hindi upang tumawag po maminamal ng matuwid, kundi upang tumawag po ng makasalanan. Ibig sabihin, ipinapakita po ng Bible, wala po tayong dapat itangi na tao. Alat ni magsabi ng praise the Lord. Ang mission po ng dearly beloved pastor, ng ating minamahal magulang sa pananampalataya, ay ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao, mayaman, mahirap. Amen? Anumang uri ng tao, ating ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan, kahit pa doon sa sabi nga ay pinakamasamang tao. Amen? Gaano ay pinakita ng ating dearly beloved pastor maminamahal, yung pag-ibig, yung kaawaan, yung patutuo noong 1980s, beloved worker, mga minamahal ngayon, beloved preacher na po, maminamahal. Ano yung patutuo? Nagpunta sa chapel, sa pastoral house, upang magnakaw. Nahuli ng mga beloved workers na nagnanakaw, kung ano po yung kanyang makuha doon, mga damit, mga bagay-bagay na pwede niyang kunin, nahuli siya. Dinala sa malapastor, kumbaga yung iba po nun ay mga NPA, mga dating NPA, dating mga militar, ay kung sasaktan, pwedeng saktan. Pero dinala sa malapastor, ang ginawa ng beloved pastor, pinakain. Alat ni magsabi ng praise the Lord. Binigyan pa ng pera. Tinanong bakit nagnanakaw? Dahil sa hirap ng buhay. Yung taong ito na nagnakaw, mga minamahal, napaiyak. Naramdaman niya yung pag-ibig, yung awa, mga minamahal, yung habag na meron pong ating dearly beloved pastor, aba, siya bumalik, mga minamahal. Pagka isang linggo bumalik siya, ano po? Nag-worker na lang, mga minamahal, nagpagamit ng lubusan sa atin pong dakilang Diyos. Isang gusiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal. Sapagkat ang sabi po ng Bible, mga minamahal, dito po sa Judas, sa Jude, chapter 1, verse 21 and 23, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Manatili sa pag-ibig sa Diyos. Bagaman ating paligid, puro galit, mga minamahal, puro away sa ating gobyerno, sa ibang bansa, mga minamahal, gera, pero bilang tayo mga Kristiyano, saan tayo mananatili sa pag-ibig sa Diyos? Amen? Kung paanong ang mahal na Panginoon Jesucristo nagkatawan siya para sa nagkatawang tao, para po sa mga makasalanan. Amen? Kumbaga, tayong mga Kristiyano, naroon po yung dapat pag-ibig. Kung may nagkasala, ay huwag natin pong itulak pa pupunta sa impyerno. Alat niya magsabi ng praise the Lord. Bagkus, ang sabi po dito ng Biblia, at ang ibang nag-aanilangan ay kahabagan. At ang iba ay inyong iligtas na agawin sa apoy. At ang iba ay inyong kahabagan na may takot na inyong kaputan, pati ng damit na nadunggisan sa laman. Meron pong nag-aalilangan, huwag nating kainisan. Amen? May mga baguhan, nagtatanong, kailangan nila po maminamahal ng, comfort po natin. Yung nag-aalilangan, kahabagan po natin. Alat ay magsabi ng praise the Lord. Ang iba'y inyong iligtas, sabi po ng Biblia, na agawin sa apoy. Dahil tayo, yung mga tao, likas pong makasalanan, may kahinaan,
Pero ang gagawin ng mga may pag-ibig sa Diyos, na tayo nga pinili ng ating malapinoon, hindi natin itutulak sila sa impyerno. Amen? Bagkus hihilahin natin sila mga minamahal upang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ano mang sama ng isang tao, sa Diyos po mga minamahal, kumbaga po ay kaya tayong patawarin ng atin pong dakilang Diyos. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang Diyos na nagsabi, to love mercy, mga minamahal, ibigin natin yung kaawaan. Dahil ang paghuhukom, sabi ng Bible, yung awa lang ang makakahadlang doon sa paghuhukom. Pag wala tayong awa, hindi rin tayo kaawaan ng ating dakilang Diyos. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinoon. Yung awa, alam natin ang mga tao po ay nagkakasala. Sila po ay atin pong ipanalangin. Amen? Sila po ay atin pong damayan sa mga hindi pa po na aabutan ng ebanghelyo, sa mga unbeliever, maminamahal, ating pagsikapan na ipahayag o ibahagi po ang salita ng ating dakilang Diyos. Kung may nagkasala po sa atin, ating isipin, pinatawad tayo ng Diyos. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Ang sabi nga ng ating malapay noon, doon po sa 7 last word po niya, yung unang binanggit niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kalang ginagawa. Ang malapay noon, sinuntok, maminamahal. Ang malapay ng sus, dinuruan, maminamahal. Ang malapay ng sus ay sinaktan, nilibak, inusig, pero ang sinukli ng ating there is Jesus, patawarin mo sila. Ang sabi po ng Biblia, maminamahal, kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo papatawarin ng ating Ama sa Langit. Anong kahulugan nun? Pag tayo nagpatawad, iniibig mo yung kaawaan. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Kaya napakalaga, maminamahal, yung pong hinihingi ng ating pong dakilang Diyos. Una, to do justly. Maminamahal, sikapin natin na masunod ang kalooban ng ating pong pinakamalupin nun. Kaganapan, amen? Huwag nating isipin lampas na sa langit yung ating ginagawa. Kulang pa po yan, mga minamahal. Yung ating pagdalo ng 3 beses, isang linggo, kulang pa po yan, mga minamahal. Kumpara, maminamahal sa pangako ng Diyos, yung langit at buhay na walang hanggan. Kung araw-araw ay Bible study, paghayo, kulang pa rin po yan. Amen? Sa kaligtasang ibibigay ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Sabi nga natin, dear beloved pastor, wala pa siyang nagagawa. Amen? Hindi niya iniisip na marami na siyang nagawa, marami na naibigay. Ang iniisip niya, wala pa siyang nagagawa. Kaya nga naman po, pinagpala ang banalagawang ito, milyong kaluluwa ang iniligtas ng ating dakilang Diyos. Dahil kung tayo pa mag-iisip na ganap na ako para tayong Pariseo, ano po, na nililibak na yung nagkasala, yung pong maniningan ng buwis, pero hindi siya kinalugdan ng ating pinakamamalapinon. Ang kinalugdan ng ating malapinon, yung pong nagpakumbaba. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ikatlo, mga minamahal, to walk humbly with thy God. Ibig sabihin, staying in step with God, nanatili sa hakbang sa Diyos. Amen? Basahin po natin sa aklat ng Exodus chapter 2 verse 11 hanggang verse 15. Exodus chapter 2 verse 11. Dito po sa aklat na Exodo, Kapitulo 2, talatang 11 hanggang 15. Sa 11, at nangyari ng mga araw na iyon, na malaki na si Moises, na kanyang nilabas ang kanyang mga kapatid, at minasdan ang atang sa kanila, at kanyang nakita ang isang Ehipsyo, na nananakit ng isang Hebreo, na isa sa kanyang mga kapatid. At siya'y nagmasid sa magkakabilang dako, at nang siya'y walang makitang tao, ay kanyang pinatay ang Ehipsyo, at kanyang tinabunan sa buhanginan. Sa 13, at siya'y lumabas ng ikalawang araw at narito, na may 2 lalaking Hebreo na nagbababag, at kanyang sinabi roon sa umaapi, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? At sinabi niya, sinong naglagay sa iyong pangulo at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako, na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? At natakot si Moises at nagsabi, tunay na ang bagay na yaon ay nahayag. Sa 15, nang mabalitaan nga ni Paraon ang mga bagay na ito,
ay minithi niyang patayin si Moises. Datapwat si Moises ay tumakas sa harapan ni Paraon at tumahan sa lupain na matian at siya ay umupo sa tabi ng isang balon. Isang masiglang palakpak po para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lumakad na may pagpakumbaba na kasama ang Diyos. Or staying in step with God. Ang number one example po sa beloved Moses, maminamahal, na yung early mistake po niya sa kanyang buhay, siya po ay gumawa ng maling desisyon. Amen. Siya po, maminamahal, ay natanggap niya yung pong consequences sa kanyang buhay dahil yung kanyang desisyon po ay hindi niya po hiningi sa ating Panginoon, na yung kanyang pagpatay doon po dito sa ating nabasa, dito po sa isang Ehipsyo, yun po yung naging dahilan na siya po ay matakot. Yun po yung naging dahilan na siya po ay tumakas, dala yung takot at pumunta po, tumira sa Midian, mga minamahal Midian, sa loob po ng 40 years. Na siya po minamahal sa loob ng yung unang kanyang 40 years, nasa kanya lahat ng bagay. Ang sabi ng Bible sa Acts chapter 7 verse 2 na siya po ay yung kanyang history, tinuruan si Moses sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Maaring isa po yun sa dahilan kung bakit niya pinatay yung Ehipsyo. Siya ay may kapangyarihan, siya ay marunong, pero ito po yung isang bagay na siya ay lumihis sa kanyang hakbang, maminaman sa hakbang ng Diyos, na kanya pong pinatay yung pong sundalo. Gaano kahalaga mga minaman yung paglakad na mayroon pong pagpakumbaba na kasama ang ating pinakamamahal na Jesus. Dahil God is inexhaustible, mga minamahal. Ang Diyos ay sagana sa lahat ng bagay. Isang masiglang palakpak para sa ating Panginoon. Siya po ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Siya po yung mag-supply ng lahat ng bagay sapagkat siya po ay walang hanggang Diyos. Siya po ay walang hanggang Ama. Sabi po mga minamahal sa Philippians chapter 4 verse 19, "But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus." Ang Diyos po ang magpupuno, mga minamahal, pupunin niya ang bawat kailangan natin, lahat ng kailangan. Amen? Kaya napakahalaga na mananatili tayo sa paglakad na may pagpakumbaba na kasama ang ating dakilang Diyos. Una, God will provide everything you need. Napakainam, mga minamahal. Lahat ng ating pangailangan, ipagpo-provide po ng ating dakilang Diyos sapagkat siya po ang greatest provider. Ikalawa, God will give us specific direction. Kapag tayo nanatili sa hakbang ng Diyos, mga minamahal, sa hakbang sa Diyos, paglakad na may pagpakumbaba na kasama ng ating Panginoon, yung tamang direksyon, mga minamahal, atin pong matatahak. Hindi ka titira sa wilderness, hindi ka titira sa kahirapan, sa karamdaman. Alam niyo po ba, mga minamahal, yung sitwasyon ng tao ngayon, sabi nga, meron pong bawat decision, meron pong consequences. May kaganapang mangyayari sa iyo. Marahil, mga minamahal, malamang yung bad direction na ating tinatahak ngayon, kung ano man po yan, ayan po ay resulta ng atin pong wrong decision nung mga panahong una. Amen po ba? Nagkaroon ka ng karamdaman, nagkaroon ka ng lung cancer dahil ang una ikaw ay magaling manigarilyo, uminom ng alak, maling desisyon sa pagkain. Amen? Maling desisyon, mga minamahal, kumbaga maling desisyon, maling tao na iyong sinamahan, maling pamilya. Umasa ka na mayroon po mga consequences na mangyayari. Pero kung ating tatahakin po yung daan, yung hakbang sa Diyos, yung tayo lalakad na mayroon pong pagpapakumbaba, ibig sabihin nun, papasakop tayo sa Diyos. Alat na magsabi ng praise the Lord. Hindi mo titingnan ang karunungan, yung galing, i-give up mo yan lahat, mga minamahal. Magaling kang doktor, magaling kang engineer, amen, pero walang kwentang lahat ng bagay na yan, mga minamahal, kung hindi natin kasama ang atin pong dakilang Diyos. Bakit mahalaga yung pong staying in step with God? God removes our fear. Araw-araw po may takot ang tao. Amen?
Yung bata nga, ang sabi ng mga eksperto, bakit pagkasilang paglabas sa bahay, bata ng kanyang ina, umiiyak? Paglabas sa bahay, bata ng kanyang ina, umiiyak po. Ano ang sabi nila? Dahil natatakot. Bahagi ng buhay ng tao yung takot. Pero kapag kasama natin ang ating dakilang Diyos sa ating paglakad, ang Diyos mismo po ang mag-aalis ng ating takot. Isang masiglang palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ikaapat, we will see God work in unusual way. Pakikita po natin, mga minamahal, yung gawa ng Diyos sa mga bagay na hindi karaniwang kaparaanan. Miraculous way, mga minamahal, mga himalang bagay iyong makikita, mararanasan kapag kasama natin ang dakilang Diyos. Ikalima, we will learn God's way. Habang tayo lumalakad sa hakbang sa Diyos, mga minamahal, na mayroon pong pakumaba, kasama natin ang ating malapit, lalo tayong natututo, mga minamahal, ating matutunan yung pong daan ng ating dakilang Diyos. Kapag natutunan natin yan, ating sinunod, hindi tayo humiwalay, diyan tayo lubos pagpapalain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Isang bisiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Bagay, mga minamahal, na ating tandaan, bago tayo magtatapos, yung pong maling desisyon, yung pong desisyon, ito po'y mahalaga dahil decision are serious. Ito po ay napakaseryosong bagay, yung pagdesisyon, mga minamahal. Sa ating buhay, meron tayong mga major decision. Alam tayo magsabi ng praise the Lord. Pag-asawa, trabaho, mga minamahal. Pero ang lahat ng bagay ating alamin, mga minamahal, kung ano, kung saan, kung paano natin gagawin. Kung ito ba'y kalooban po ng ating dakilang Diyos. Dahil pag tayo nagkamali po ng desisyon sa ating buhay, una po ang sabi dito, some decisions that people make last a lifetime. Alat ibig sabihin, praise the Lord. Yung palang mga maling desisyon, yung mga tao, kumbaga ito ay gumagawa sila ng, kumbaga, hanggang sa lifetime na. Amen? Some decisions are very expensive. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinon. Tama. Maling decision dahil sa iyong galit. Amen? Nakasuhan ko ngayon. Kukuha ng abogado. Mahal. Amen? Maling desisyon. Sinunod mo ang sarili mo. Kumbaga, katulad po isang driver. Amen? Maling pagliko. Alat niya magsabi ng praise the Lord. Maling pagliko. Nakabangga ka. Expensive. Mahal. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinon. Magastos. Mga minamahal, ang maling decision. Some decision are very cruel. Sabi natin, napaka malupit. Sabi, ang lupit man ang tadhana. Dahil nga sa maling decision. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Malupit. Maranasan mo po yung, kumbaga, kahindig-hindig sa iyong buhay dahil sa maling decision. Ikaapat, makinig po kayo. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinon. Some decisions never leave you. Yun ang nakakatakot. Amen? Yung isang bagay na ating desisyon, baka hindi na humiwalay sa iyo yan, lifetime na. Amen? Nasagla ka sa kahirapan, habang buhay na, dahil maling desisyon. Amen? Maling pag-aasawa. Amen? Maling trabaho. Alam mo, nagtrabaho ka, droga, alam mong mali. Nagbenta ka ng droga. Aba, yung hatulang ka na habang buhay na pagkabilanggo. Isabihin, yung decision mo, sasamahan ka niyan, hindi ka niyan iiwanan habang buhay. Pero ang kagandahan, mga minamahal, kapag tama ang ating desisyon, amen, habang buhay kang pinagpala ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Si Moses, isang desisyon na kanyang ginawa, 40 years. Nagdusa siya, mga minamahal, sa wilderness, sa Madian, mga minamahal. Naghirap siya na dating nasa kanya lahat, everything, from everything, mga minamahal, to nothing. Naging shepherd na lang siya ng mga tupa, mga minamahal. Talagang wala. Sa ilang doon siya tumira, mga minamahal. Pero tandaan natin, ginagamit din ng Diyos yung pong mga weaknesses natin upang mahayag ang kanyang pag-ibig. Upang ipakilala niya ang kanyang kapangyarihan. Kung tayo po ngayon nasadlak sa kahirapan, sa mga trials, ituwid natin ang ating daan. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Hindi pa huli ang lahat. Kung nasa kahirapan tayo, pinahintulot ng Diyos, wag lang tayong bibitiw, mga minamahal, sa ating paghakbang,
kasama dapat ang ating magpakumbaba. Huwag tayong magtanong, mga minamahal, bakit nangyari sa atin ito? Huwag nating itanong, bakit? Ang ating itanong, ano ang nais mo sa akin, mahal na Panginoon? Kasi pag sinabi mong bakit, parang nagmamalaki ka, mga minamahal. Alam mo na nagkasala ka, nagkulang ka, gumawa ka ng desisyon para sa iyong sariling karunungan dahil ikaw ay, sabi natin, nagtapos o anong kan mo, hindi mo na ipinagpasa Diyos ang iyong trabaho, hindi mo na ipinagpasa Diyos, mga minamahal, ang ating pamilya. Isang malaking pagkakamali, isang malaking, sabi nga, maling desisyon na hindi natin ito ipinagbigay alam sa atin pong dakilang Diyos. Isang bisiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat ang sabi po dito, mga minamahal, at nangyari ng mga araw na yon na malaki na si Moises na kanyang nilabas ang kanyang mga kapatid at minasdan ng atang sa kanila at kanyang nakita ang isang Ehipsyo na nakit ng isang Hebreo na sa isa sa kanyang mga kapatid at siya'y nagmasid sa magkabilang dako at nang siya'y walang makitang tao ay kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang tinabunan sa buhanginan. Alat niya magsabi ng praise the Lord. Akala niya walang nakakita, mga minamahal. Pero dito po sa 13, at siya'y lumabas na ikalawang araw at narito may dalawang lalaking Hebreo na nagbababag at kanyang sinabi roon sa umaapi, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? At sinabi niya, sinong laglagay sa iyong pangulo at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? At natakot si Moses at nagsabi, tunay na ang bagay na iyon ay nahayag. Ano man pong pagkakasala, tayo pong lahat, mga minamahal. Ano natin magsabi ng praise the Lord? Hindi natin pwedeng takpan ng buhangin lang. Amen? Kita yan ng Diyos. Isang musiglang palakpak para sa ating malapinon. Kaya nga unang hinihingi ng Diyos, tayo gumawa po ng kaganapan. Huwag nating sabihin, pwede na ito. Ang nais ng Diyos, tayo po ay maging perpekto, maging sakdal. Alam niyo magsabi ng praise the Lord. Dahil, bawat kasalanan po, bawat ang Diyos ay mapagpatawad, tandaan natin, sa maling desisyon ni Samson, amen, pinagbigyan niya yung kasalanan, nabulag siya. Amen. Maling desisyon ni David, nasunod ang kanyang sarili, ano po, yung tabak hindi himiwalay sa kanyang sambahayan. Hanggang ngayon sa Israel, may gera. Ibig sabihin, bangamat ang Diyos ay mapagpatawad, ngunit bawat kasalanan pala natin, mga minamahal, aanihin natin habang tayo nasa lupa. Alat yung magsabi ng praise the Lord. Kaya, ibig sabihin, mga minamahal, na tayo po ay magsisikap na sumunod sa kalooban po ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal, naranasan ni Moises na tumira sa ilang o dumanas ng pagsubok? Moses got ahead of God. Pinangunahan ni Moses ang Diyos. Alat na magsabi ng praise the Lord. Una, bakit po? He focused on an event rather than the big picture. Itinuon ni Moses yung kanyang paningin doon sa isang pangyayari sa halip na tingnan niya yung big picture. Ano bang maminamal yung big picture? Yung pangako ng Diyos, nasa isip ng Diyos, minamal na ang mga Israel, kanyang ililigtas, kanya pong aahunin po sa pagkaalipin at dadalhin po sa lupang pangako. Hindi yun ang tinignan ni Moises. Ang tinignan niya, mga minamal, yung pong an-event. Ano ba yung an-event, mga minamal? Yung pag-aaway ng Ehipsyo at ng Israelita. Amen po ba? Nung nakita niya, mga minamal, na nag-aaway, dahil sa kanyang bukso ng damdamin, kanya pong pinatay yung pong Ehipsyo. Dahil doon siya pumukus sa isang pangyayari. Sa ating buhay, mga minamahal, maaaring nakapokus ka sa isang bagay, amen, pangyayari sa ating buhay, nagagalit agad tayo sa isang bagay na pinadanas sa iyong pagsubok, amen, dapat ang ating makita yung big picture. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Yung pangako ng Diyos na langit at buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos na tayo kanyang iingatan. Amen po ba? Isang malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Ano pa po, maminamal na si Moses ay yung pinangunahan niya ang Diyos. Sabi nga, nasunod ang kanyang sarili. Ikalawa, he followed his reasoning rather than listening to God. Sinunod niya ang kanyang pangatwiran sa halip na makinig sa Diyos.
Yung pong ang tao sumusunod po sa reason. Pangatwiran po, mga minamahal, may katwiran tayo. Ito ang tama. Amen? Ako'y magaling, ako'y marunong. Pero hindi po ganun. Ang ating susundin po, makinig tayo sa tinig ng Diyos. Ang ating susundin, mga minamahal, ang utos ng ating dakilang Diyos. Isang basiglang palakpak para sa ating malapinon. Dahil ang sinunod ni Moises, mga minamahal, yung kanyang pangatwiran, yung kanyang damdamin, napatay niya yung pong Ehipsyo. Kaya siya po, mga minamahal, yung pong consequences kanya pong natanggap. Yung pong masamang bagay na pangyayari sa kanyang buhay na siya po ay naghirap, walang-wala, mga minamahal. Ikatlo, he acted on impulse rather than seeking what God would have him to do. Kumilos sa simboyo sa halip na hanapin kung ano ang ipapagawa sa kanya ng Diyos. Simboyo ng galit, mga minamahal. Yun ang kanya pong, yun ang kanyang ginawa kaysa hanapin niya, mga minamahal, kung ano ba yung bagay na pinapagawa ng ating dakilang Diyos. Siguro nainip. Alam tayo magsabi ng praise the Lord. 400 years na alipin ang mga Israelita, nangako ang Diyos. Kumbaga maraming promises ang ating malapinon. Sila ay aahunin po, maminaman sa pagkaalipin. Siya ay 40 years old na. Kumbaga ay nagpakabayani siya, maminamahal. Pero hindi pa panahon. Alam tayo magsabi ng praise the Lord. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinon. Minsan sa ating buhay po, maminamahal, nangyayari po yan, wag nating itago. Pero tanda natin, yan ba talaga ang pinapagawa ng ating pong pinakamamahal na Jesus? Dahil kapag tayo kumilos, alinsunod lang sa ating damdamin, sa bugso ng ating galit, mga minamahal, pwede tayong pumasok po sa mga consequences na maaring hindi natin kayanin. Amen. Maaring hindi po natin na matanggap na pangyayari sa ating buhay, pero tandaan natin, mga minamahal, kung tayo po ay lalakad na may pagpakumbaba, kasama ang ating malapinon, tayo mananatili, mga minamahal, sa hakbang sa Diyos, hindi tayo mapapahamak. Isang masiglang palakpak para po sa ating malapinon. Ikaapat po, acted on his own strength rather than God's strength. Kumilos siya sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas dahil siya nga po, sabi nga sa Acts chapter 7 verse 22, siya ay tinuruan sa lahat ng karunungan ng Ehipsyo, makapangyarihan sa salita at gawa. Kaya yung lakas niya ang ginamit niya, kaya madaling napatay niya yung sundalo. Dahil siya ay prinsipe, maminamahal, siya ay malakas. Pero hindi niya hinanap, mga minamahal, hindi niya ginamit yung lakas ng Diyos. Bakit po? Merong Diyos na nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat na milyon mga minamahal na Egyptian shoulder, mga minamahal, kayang patayin ng Diyos. Alat niya magsabi ng praise the Lord. Diyos mang minamal na makapangyarihan na kayang iligtas ang milyon-milyong Israelita. Hindi yun na nakita po mang minamal ni Moises bago sa kanya po mang minamahal na ginawa yung kanyang lakas. Dahil siya ay malakas, makapangyarihan, pinatay niya yung pong sundalong Ehipsyo at doon naman siya po mang minamahal ay napahamak. Isang bisiglang palakpak para sa ating pinakamamalapi noon. Ikalima po, mang minamahal, he acted in anger, maminamahal. Amen? Siya po ay kumilos dahil sa kanya pong galit. Alam niyo po, maminamahal, meron naman pong dalawang galit. Kahulugan po, una, makatiwirang galit. Ang malapino na galit pero hindi nagkasala, yan po ay makatiwirang galit. Pero yung ikalawang galit po, tinatawag maminamahal na hindi makatiwirang galit. Na sabi po Santiago, nalalaman mo ito, minamahal kong kapatid, ngunit magmalagsi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Isang basiglang palakpak para sa ating malapinon. Ito po yung paalala, yung paglakad po, maminamal na may pagpakumbaba kasama ng Diyos, huwag po tayong padala sa ating pong galit. Amen po ba? Dahil ang galit, mga minamahal, ito po ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 26 and 27, kayo magagalit at huwag magkakasal. Pwede pong magalit. Sabi ng Biblia, makatiwirang galit. Kasi sabi nga, yung kasama mo, anak mo, talagang nagkakasala na, siyempre magagalit ka, ituwid mo siya maminaman sa magandang paraan, pero huwag magkakasala. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong magkakasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinon. Nibigyang daan man ang dyablo.
Kung ikay magalit, huwag mong papabuti ng 24 hours. Bagkus sabi nga maminamahal na huwag bigyan daan ng jablo, talagang, kumbaga, pwedeng magalit, yung huwag kang magmura. Alat na magsabi, praise the Lord. Huwag kang mananakit. Nagalit ka, maminamahal doon sa kasalanan, pero hindi doon sa nagkasala. Isang bisiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung kahulugan, mga minamahal ng Bible, na pwede tayong magalit, pero huwag magkakasala. Si Moises, yung early mistake niya, mga minamahal, siya po ay nagalit, pero pumatay po siya ng tao. At yun ang nagdala sa kanya, doon po sa kahirapan. Yun ang nagdala sa kanya, mga minamahal, doon sa kawalan. Kaya tayo po ay pinag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano po yung ating dapat gawin, mga minamahal? Una po, magpakumbaba. Alat na magsabi ng praise the Lord. Magpakumbaba, mga minamahal. Dahil hindi po karawagan kung tayo po, mga minamahal, ay iiwas sa kaguluhan. Tama po ba? Isang matapang na tao, mga minamahal, ang umiiwas sa kaguluhan. Hindi po yan duwag, bagkus ikaw ang pinakamatapang na tao. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinoon. Ikalawa po, making right decision. Ngayon sa buhay natin ito, wag po tayong manghina. Isipin natin, wala na ang beloved pastor, nasa piling na natin malapinoon, beloved mamadir, pwede na akong pabadjing-banjing, hindi maminamahal. Bagkus lalo tayong magsikap, lalo tayong maglingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil bit ka man lalamig, bit ka matitisod. Amen? Ang dearly beloved parents in the Lord, naroon na sa piling ng ating malapit. Doon po, maganda example ng ating mga beloved o din preacher maminamahal. Si Abraham, si Lazaro, yung mayaman, nag-uusap. Ibig sabihin, kung paano narito sa lupa, nung nabubuhay pa maminamahal, yung mga panalangin, abot kamay ng Diyos, dinidinig. Lalo pa kaya, naroon na sa kalapit na o nasa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang bisiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Maminamahal, gaano katotoo. Ang ating pong dearly beloved pastor, beloved mama dear, beloved pastor, tunay na lingkod ng Diyos. Amen? Bakit po? Yung patotoo, mga minamahal na isang kapatiran, Sister Lisa, kung yung natandaan mga minamahal, yung kanyang ina, 4 years pong lumpo sa dako ng Bohol, maminamahal. Na-save siya sa Manila, naalala niya sa krusada, gumagaling ang bulag, gumagaling ang lumpo. Pumunta siya sa Bohol upang yung kanyang ina na lumpo maminamahal dalhin sa krusada ng May 10 mga minamahal. Napagsikapan niya kahit lumpo, kanyang kinaraga mga minamahal, sinakay sa bus nila sa Manila. Alam niyo po, nung nasa Manila na, nung krusada, nung nakita niya ang ating dearly beloved parents in the Lord, lumuha yung kanyang ina. Ang sabi po kay Sister Lisa, yung mga taong yan, ang nakikita ko gabi-gabi sa aking panaginip, na ako'y pinapanalangin. May dalang mga puting damit. Isang masiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nung krusadang yun, isa po, mga minamahal, sa pinagaling, sa krusadang yun ng kanyang ina, pinalakad po ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ano po mga minamahal? Yung mga usig mismo nagpatotoo. Manguusig, dating manguusig, ngayon kapatiran na. Yung kapatiran nating inuusig, dahil yung bahay po magkatapatan lang, tuwing darating, galing sa gawain, galing sa trabaho, umaga, hapon, pinaparinggan, inuusig. Dumating ang panahon, oras, maminamahal sa isang araw, walang lumabas na manguusig. Dumating ang gabi, yung asawang babae ang lumabas umiiyak. Kumatok doon sa tahanan ng ating kapatiran. Ano ang sabi maminamahal? Ano po yung patotoo? Umiiyak, humingi ng tawad. Patawarin mo ang aking asawa. Kung nanguusig sa kanila, kung nanguusig mang minamahal, alam po ang patotoo. Kaya pala nanguusig, naiinggit na yung ginagawa ng kapatiran na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi po magawa. Ang sabi nila, naniniwala naman kaming totoo ang inyong pastor, totoo ang inyong pagsamba. Amen? Pero ang sabi niya, sa huling pagkakataon, ang aking asawa, ilang oras ng patay, kung maari, iyong maipanalangin. Ang ating kapatiran, hindi nag-atubili mga minamahal na pumunta doon sa tahanan, ipinalangin ang namatay na mang-usig. Alam niyo po, noong nagpuri, ipinalangin, yung patay na talagang mga minamahal, matigas na, biglang nagkaroon ng buhay. Pagmulat, umiiyak, kapatiran ang
kanya pong nabungaran, yung kanyang inuusig, ang sabi, sasama na ako sa iyo, maglilingkod na ako sa ating Malapinon. Alam niyo po, nung isinama sa Amoranto, nakita po, kung dadaan po sa mga information, mga minamahal, mayroon po tayong mga babasahin mga magazine, nakita yung mga picture na ating beloved Perry Sandolo, beloved pastor, sabi, nakita po ang beloved Mama Dear, sino ang babaeng ito? Ipaniwalag ng kapatiran, ito po ang aming beloved assistant pastor na sa piling na ating Panginoon. Napuspos, mga minamahal, umiyak po siya. Ano po yung patotoo? Doon sa langit, nalala siya nung namatay. Nung time na namatay siya, nalala sa langit, pero hindi siya makapasok doon sa syudad, sa langit, dahil may gate na malaki at may mga malalaking anghel na kaputi na nagbabantay. Pero may lumapit na babae, nakaputi ng damit, mahabang buhok. Ang sabi, kung nais mong pumasok, maglingkod kang tunay sa Diyos. Alam niyo po, ang patotoo ng mga usig, alam mo yung babaeng yan, yun ang nakita ko doon sa langit, na nagsabi sa akin, kung nais mo makapasok sa lugar na ito, sa langit, maglingkod kang tunay sa Diyos. Isang bisiglang palakpak para sa ating Malapinon. Ba't tayo manghihina, mga minamahal? Dalawa na. Beloved pastor, beloved Mama Dear, maraming vision, mga minamahal, nasa piling na ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kumbaga, ambassador. Amen? Meron na po sa ating, kumbaga, mga magitan, kumbaga po ay lalong yung ating panalangin, lalong didinggin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sa pagkakataon ito, mga minamahal, tayo po ay magkaisang umawit sa atin pong dakilang Diyos, sa atin pong mga pangailangan. Hallelujah, tayo muna po ay umawit sa ating dakilang Diyos. Huwag po tayong manghina, mga minamahal. Huwag po tayong manglupaypay. Tayo po ay magpatuloy. Yung hinihingi ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay gumawa ng may kaganapan, ibigin natin ang kaawaan, tayo lumakad na may pagpakumbaba kasama ang ating dakilang Diyos. Lahat ng bagay, anumang ating mga desisyon, ibigay natin sa atin pong dakilang Diyos. Paano natin makukuha ang tamang direksyon? Sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng ating panalangin, mga minamahal, pagsunod natin sa kalooban ng ating dakilang Diyos, doon natin mahanap yung pong tamang direksyon. Sa patuloy nating pagdalo, pakinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia, sa ating palagi ang panalangin, mga minamahal, ituturo ng Diyos yung ating tamang daan, tama nating pagtahak sa ating pong paglilingkod habang hinihintay natin ang ating pong dakilang Diyos. Tayo po'y umawit.
lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, hindi po biro na tayo po ay masadlak sa isa pong sitwasyon po na baka hindi natin kaya. Kaya lahat ng bagay, mga minamahal, ay atin pong ibigay sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ipagtiwala lahat ng bagay sa ating pong dakilang Diyos. Sapagkat siya ang nangako, mga minamahal, na tayo kanyang sasamahan. Hindi tayo iiwan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo higit kung ating pong sinusunod ang kanyang pong banal na kalooban. Kaya sa oras na ito, huwag po nating hayaan na tayo po ay makatulog na lamang, mga minamahal, bagkus. Sa oras na ito, itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay dumulog sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin alam kung ano po ang mangyayari sa araw ng bukas. Kung may kalayaan pa, hindi natin alam, maminamahal, mamaya bukas, babalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tanong, handa na ba tayo sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos? Kaya sa oras na ito, maminamahal, tayo po'y sama-samang dumulog sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ang lahat ay magsabi ng hallelujah. Tayo po'y magkaisang manalangin, hallelujah. Opo, dakilang Diyos sa mambanal, sa matamis at banal na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan na pang narito po kami sa dalangin po ng aming dearly beloved pastor, hallelujah. Minsan na pang kami po ay nagpapasalamat sa mga naunang bahagi, malapin hanggang sa oras na kami iyong kinakahabagan at samahan, malapin. Minsan na pang kami iyong kahabagan sa oras na ito, lihis sa lahat ng aming kalikuan, malapin. Pangunahan mo po ang bawat isa sa bawat desisyon sa aming buhay na ito. Kayo po ang manguna at maghari, O Diyos, hallelujah. Huwag mo kaming iiwan, huwag mo kaming pababayanan, O Diyos, hallelujah. Kami iyong tulungan. Wala po kaming magagawa kung hiwalay ka sa aming buhay. Itong aming samot panalangin sa matamis at banal na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay maglihans, mag-cast out sa atin pong mga karamdaman, sa ating mga natitirang mga kahinaan, hallelujah. Kung may mga natirang bisyo, atin pong itong palayasin, ang atin pong kanang kamay sa atin pong ulo, at ang kaliwang kamay sa parte po ng ating katawan na may karamdaman. Buong pagtitiwala, sama-samang ating banggitin ang mga karamdaman at palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa dakila at manapangalan po pinakamamahal na Panginoon Jesus, aming pinapalayas at tinatuboy. Anumang gawa ng kaaway sa aming buhay, unbelief and doubts, hallelujah. Sickness, diseases, cast out right now. Sakit sa puso, ulcer, high blood, cast out right now. Karamdaman nagpapahirap, pag-aalinlangan, mga bisyong natitira, cast out, cast out. Pag-usugal, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagmura, cast out, cast out. Be healed right now. Problem be solved in the mighty name of Jesus, hallelujah. Victory in Jesus' name. Victory in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Alat na magsabi ng praise the Lord. Maminamahal, tayo po ay magkaisang tumayo at tatalon tayo ng 3 beses. Tinuro ng dearly beloved pastor, naroon po yung pagkatagumpay, kapangyarihan, kapag buong puso, buong lakas nating babanggitin ang hallelujah, praise the Lord. Ang pagtalon, mga minamahal, ito ay isahin po, mga minamahal, ng pagkatagumpay, pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat po ng papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging lang sa atin pong pinakamamahal na Panginoon.